Samantala, lumipat na sa PDP laban ng mga kilalang miyembro at opisyal ng Liberal Party o LP. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nanumpa muli ang halos 10 miyembro ng Liberal Party upang lumipat sa Partido Demokratikong Pilipino Laban ng Bayan o PDP Laban. Kabilang rito ang mga kilalang opisyal at stalwart gaya ni na Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, dating opisyal ng LP na si Iloilo Representative Jerry Treñas, Catanduanes Representative Cesar Sarmiento, Maguindanao Representative Dodong Magundadatu, Ormoc Representative Lucy Torres Gomez at iba pa. Ayon sa mga ito, nakipag-usap sila ng maayos sa pamunuan ng Liberal Party at sinabi ang kanilang desisyon na lumipat na ng partido. I had to talk to my brother, I had to talk to the speaker about it, and sabi naman nila, it's really your decision. Si Kong Alvarez is my fraternity brother. Ako nagpaalam ako kay Presidente, kay Secmar, kay Senator Drilon, and kay Speaker. Sabi nila, we understand. Ayon kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, 10 LP na ang unang nanumpa sa PDP Laban noong mga nakaraang linggo. Sinabi pa nito na umaasa siya na marami pang LP members ang lilipat sa PDP Laban. May mga additions ngayon, tomorrow, may mga nakaschedule na for outtaking. Sa pagtaya ni Alvarez, aabot sa 80 hanggang 100 mga kongresista mula sa iba't ibang partido ang sasapi sa PDP Laban. Nitong hapon, lumagda na rin ang suporta sa PDP Laban ng 32 miyembro ng National Union Party o NUP. Handa umano ang NUP na sumuporta sa lahat ng legislative agenda ni President-elect Rodrigo Duterte. By signing this coalition, Mr. Speaker, we in the NUP are manifesting our undying support for the President-elect Rodrigo Duterte as well as the incoming Speaker. Sinabi pa ni Alvarez na kasalukuyan ang pinag-uusapan ang posibilidad na pagsapi sa kanila ng Makabayan Bloc. Grace Cassin, UNTV News, Worldwide. Ayun guys, so natunghayan nyo noong 2016. Ang dami naglipatan sa PDP laban nyo nung presidente na yung ating butihing dating Presidente Rodrigo Duterte noong 2016. Naglipatan yung mga liberal, mga opisyalis ng Liberal Party, naglipatan doon sa PDP laban. At matataas ang tungkulin nila sa liberal, ha? Hindi matatawaran yung kanilang mga posisyon doon sa liberal. At lumipat sila sa PDP laban dahil presidente na ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, noong 2016. And then, ang NUP lumipat din. Meron pa nga sinasabi, naglipatan sila at may sinasabi pa nga yung isang opisyalis ng NUP na we support, undying support. Di ba, talaga naman ang dami sinasabi, undying support and support the PDP Laban Party. Di ba? Mga ganun. Talagang ganun talaga nangyayari. Pagka bago presidente, lipatan lahat. So, at ito nga, yung narinig nyo, pati nga yung Makabayan Bloc noong 2016, lilipat na rin sa PDP Laban. I don't know kung nakalipat sila, pero I think hindi sila pinayagan na sumapi sa PDP Laban nung panahon na yon. So, ituloy po natin. Ito naman, ang susunod dito, yung paglipat na ng mga PDP Laban noon, lumipat sa PDP Laban noong 2016 at sila naman lilipat na naman ngayon dito sa Lakas CMD at saka sa Partido Federal ni Pangulong Bongbong Marcos. Tunghayan po natin, guys. Kasi parang circus tong ating politika eh. O sino yung presidente, siya lilipat tayo. Kasi mahirap na. Pag hindi mo kapartido, mahirap kumuha ng budget. Yun po ang totoo niyan. Pera-pera lang. So, ituloy po natin, guys. Ito na po ang paglipat ng mga dating mga loyal sa PDP Laban ay ngayon ay nag-resign na sila dahil yung dinadahilan nila doon daw sa sinabi ng ating butihing Pangulong Rodrigo Duterte nung panahon na sinabi rate ng Congress.
So, nasaktan daw sila doon. I'm hurt! I'm hurt! Yun ang mga, ano nila, yung mga drama nila. I'm hurt, I'm hurt. Pero sila, dati sa iba't ibang partido, lumipat sa PDP laban. Ngayon naman, iba na presidente, lilipat ngayon sila sa ano. Tapos, dinadahilan nila doon sa sinabi ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na na-hurt sila doon sa sinabi ng kanilang chairman na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na rate ng Congress. Kaya nasaktan daw sila. Yun po ang kanilang palagi paulit-ulit na sinasabi. Lalo na itong kanyang dating gabinete. I forgot na rin, pero taga Pampanga to eh. So, ituloy natin guys. Tunghayan naman natin yung mga paglipat-lipat nila. Ito po. Have been expecting members to resign from the party as early as last week. The party's president, Jose Alvarez, attributes this to politics. He insists the party does not take offense on the resignations and its members are free to move to other parties. So far, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez and former Cabinet Secretary Melvin Matibag have resigned from PDP Laban. Yan ang dahilan niyan. We Ito. expected some resignation since last week. And of course, on intimate basis, I know that he was also going to another party. Even before last Monday's committee of the whole gathering in the plenary. I suppose that members of the House will be positioning themselves in order to be of use to any party that will be contending the 2025 elections. So, more so on the 2028. Narinig niya guys. Full body. Diba? Narinig niya guys. Yung mga yan, nagre-resign yan. Kasi, pumuposisyon na yan. Pumuposisyon na yan sa 2025 at 2028. Gaya nga ng ay patutunghay ko sa inyo yung sinabi ng ating dating senador, ang ating butihing Aquilino Nene Pimentel. Siya po yung isang haligi ng PDP laban nung araw pa. At noon pa man nagsalita na siya. Pero mamaya, ending ko po yan. Kumbaga, sa huli ko isisingit yan para lubos nyo maunawaan kung ano tong lipatan blues na to ng mga nangangarap tumaas yung posisyon nila sa ating bansang Pilipinas. So, post ko muna. Ito po yung kasunod. Ayun po guys. Aurelio Gonzalez at saka Melvin Matibag na sila yung mga talagang naging gabinete. Yung Melvin Matibag, alam ko naging gabinete yan ng ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero nag-resign na sila kasi nasasaktan daw sila. I've been hurt about Congress is rotten. Yung mga ganun bang drama. Pero politika lang yun. Politika lang talaga. Huwag na po tayo magmamang. Politika po yan. Na sabi nga nung isang chairman ng PDP laban, okay lang mag-resign sila kasi expected na nila magre-resign yung mga yan. Kasi pumuposisyon yan sa 2015 at saka sa 2018. Alam naman natin yun. Pero ang tanong, mananalo kaya sila? Yun ang tanong. So, yun nga guys. So, eto pa yung isa. Tunghayan po natin. Meron pang isang yung magsasalita kung bakit mga naglilipatan at nagtatalo ng kung saan-saang partido. Pero sigurado, syempre, tatalon ka rin lang doon na sa malakas, doon sa nakaposisyon na, doon sa may hawak ng pera, ng budget. Di ba? O, ito po. Tuloy natin. Saglit lang guys. Makakasingit ka lang. Mali pala yung sinabi ko. 2025 pala at 2028. Ikaw DIY kay KB. Masyadong late na yung utak mo. 2015 at saka 2018 sinabi mo. Sorry guys. Yung election pala ng this coming 2025 and 2028. 2025 senatorial, 2028 presidential. Sige po. Ito na po. Ituloy na natin. Nagkamali lang po. Sorry naman.
Mismong si PDP Laban Vice President for Mindanao at Surigao del Norte Congressman Johnny Pimentel na nagbunyaga na 15 na lang sila miyembro ng partido sa Kamara. Kabilang dyan sina Palawan Congressman Jose Alvarez na Vice Chair ng 8 komite at Quezon City Congressman Eric Martinez na Vice Chair ng Committee on Appropriations. Gayun din si Masbate Congressman Tonton Co na Chairman ng Committee on Rural Development. Kasama rin sina Committee Muslim Affairs Chair at QC Congressman Khalid Maporo at kilungsod niya si Congressman Isabel Zamora. Malayo yan sa halos 70 miyembro na magbukas ang 19th Congress at daang-daang miyembro ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pimentel, sunod-sunod na nalagas ang mga miyembro ng tawagin ni Duterte na chairman ng partido na pinakabulok na institusyon ang Kamara. Dulot yan ang pag-alis sa confidential funds ng mga tanggapan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. The congressmen took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Now, I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties, because they could not anymore reconcile their mandate, their duties and functions as members of the House of Representatives to their duties and functions as members of PDP Laban. Sa 15 natira, may mga lilipat pa raw ng partido. I was doing a head count. If my information is really reliable, I believe na ang maiwan na lang sa PDP, mga 45 members na lang, as far as Congress is concerned. May mga mambabatas na una nang lumipat sa Partido Federal na Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos, pati sa Lakas CMD na partido naman ni House Speaker Martin Romualdez. Ganun talagang kultura siguro ng... Hindi totoo yan. Yung mga yung lilipat na yan, ay papakita ko sa inyo kung ano ang sinabi ng ating butihing Aquilino Nene Pimentel nung panahon niya. Noon isa siya sa nagbuo ng PDP Laban. At winarningan na niya at nakikinikinita na niya yung mga dagsa na lumilipat sa PDP Laban nung panahon nila ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay meron na siyang naiisip at kumbagay na-highlight sa kanyang isip na mangyayari itong bagay na to, itong lipatan na to. Ipatutunghay ko sa inyo, tapusin lang muna natin to. Kasi sinasabi na talagang lipatan ng lipatan ngayon mga kongresista sa sinasabi nilang Lakas CMD at dito sa Partido Federal ni Presidente Bongbong Marcos. Sige lang, tingnan natin. Eto. Politika natin dito, whoever is in power, doon po dumadagsa Iyon. ikangang mga politiko. Tama. Tanong naman si Pimentel kung meron din siyang planong lumipat. Well, I'm still waiting for developments, but I'm already weighing my options. Ayun. Most probably, I will also be transferring. Yeah. Wala pa namang pahayagan si dating Pangulong Duterte na nauna nang sinabing ayos lang sa kanya kahit mag-isa lang siya miyembro ng PDP Laban. Nagbabalita mula sa frontline at JC Cos. And guys, narinig nyo. 15 na lang daw ang natitira sa PDP Laban. Tapos, itong tinanong siya kung siya ililipat din daw. Sabi niya, tingnan natin kung ano yung magiging pangyayari. Pero most probably lilipat din daw siya. Ang dami pang kemerot na sinasabi. Ganon din ang mangyayari nun. Kasi hindi rin naman kayo masisisi ng ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi yung mga yan, naglipatan din yan. Kukunti nga PDP Laban nun Halos ilan lang sila nung manalo ang ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Naglipatan din sila doon. Kaya sanay na po ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kukonti sila. Kukonti nga sila noon. Tingnan nyo naman, nanalo. Diba? So, hindi niya kailangan yung mga miyembro na yan, nagtatalunan. Tinanggap lang yan sa PDP Laban. Yung mga dating liberal, lumipat sa PDP Laban, dating
MUP ba yun? O maraming mga partido naglipatan sa PDP Laban. Pero tinanggap nila kasi, syempre, nakakahiya naman huwag tanggapin eh. Kumbaga hindi niya iniinda yon yung gano'n na nakukonti sila sa partido. Nanalo siya, guys. Nanalo siya ng kukonti ang kanilang supporters at ang kanilang makinarya ang tinatawag sa politika. So, konti sila. Pero ano nangyari? At the end, ang pinanigan pa rin ng taong bayan ang ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ganun lang kasimple yun. Kaya kahit na hindi masama sa loob ng ating dating Pangulo yon, Rodrigo Roa Duterte, kung naglipatan sila. So what? Kahit nga raw siya nag-iisa eh. Kahit nag-iisa na siya sa partido, okay lang sa kanya. Kasi alam niya, malakas pa siya sa mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Kahit anong mangyari. Nung bumaba nga siya eh, ang trust rating niya, 93 pa, di ba? Kaya, wala. Kahit maglipatan kayong lahat. Yung ang sinabi ng ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So ngayon naman po, ito na po ang main event natin. Kung bakit mga naglilipatan yan. At medyo nag-warning nga siya dun sa mga opisyalis ng PDP Laban noon. Kasi siya ang haligan ng PDP Laban, guys. Si Aquilino Nene Pimentel, na butihing ama ng ating senador ngayon na si Coco Pimentel. So, ito na po ang ating main event ending na pananalita ng ating butihing dating senador Aquilino Nene Pimentel. Saludo po ako sa inyo, butihing senador. Saludo po ako sa inyo. So, ito na po siya. Magsasalita na po siya. Is that it is now being swamped by new members, and I think that it is important that the motivation of these people going into the party should be put into question, and only if the party is satisfied that they are really sincerely eager to learn about party platforms and directions, that they should be accepted as members of the party. Otherwise, they may be accepted as allies of the party, not members. but not necessarily as members. Why do you have that concern? Because it looks like from afar I can see that there are so many groups wanting to become members of the party. But probably I am not too sure that their motivations are idealistic. Perhaps it is more formalistic in the sense that the forthcoming elections will be dominated by PDP Laban because the president is PDP Laban, and maybe some of them want to be identified with the parties to make it easier for them to be elected by the people. But that is not what the party is all about. If you're still part of the party, what would you propose to do? Well, I would just say, do what the party has started to advocate from the beginning of its fight against the dictatorial rule of the Marcoses. Ayun po guys, napakaganda. Motivation, idealistic, at advocacy. Yan po ang pananaw na dapat maging isang PDP Laban. Ayon po ito sa ating butihing dating senador Aquilino Nene Pimentel. Na siya namang tunay, kung wala ka nung tatlong yon, wala. Yung advokasya ng partido, hindi mo naman sinusunod, wala rin. Wala rin po. Kaya yung mga yan, pupunta lang, gaya nga ng sinabi ng atong butihing dating senador na Aquilino Nene Pimentel, na yung mga yan, parang allies na lang, alyado lang, pero hindi sila yung tunay na miyembro ng PDP Laban. At napatunayan natin po ngayon yan. Sila yung nagtalunan, pero gaya nga na sinasabi ng ating dating senador Aquilino Nene Pimentel na hindi nangyari yung mga sinabi niya. Yung motivation,
idealistic at advocacy ng partido. Wala po. Kasi nagtalunan sila eh. Tapos nagtalunan uli paalis dun sa PDP Laban. So ano tawag nyo dun? Kayo na po ang maghatol. O ano tawag nyo dun sa mga opisyalis ng ating gobyerno na walang sariling paninindigan. At mga alibay-alibay na lang yung ginagawa nila. Kagaya mga naglipatan sa kanila, ano ang kanilang dahilan nung lumipat sila sa PDP Laban? Wala. Basta gusto lang nilang suportahan ang PDP Laban at ang ating nakaupong dating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, ayun. Yung kanyang alinlangan nung panahon nila sa PDP Laban at nagtalunan itong mga taong ito ay naganap. At yun nga, napatunayan, nag-alisan din. Kasi wala nga silang idealistic motivation at advocacy sa kanilang mga sarili. So nakakalungkot po na ganon ang politika dito sa ating bansang Pilipinas. Tuwi-tuwi na ganon. Kung sino yung magiging presidente, naglilipatan sila doon. Dahil, guys, maliit pa ako, narinig ko na sa news yan. Naglilipatan sila kasi mahihirapan silang kumuha ng budget. Magpakatotoo tayo. Naglilipatan kayo dahil nga doon sa budget. Mahihirapan kayo kumuha ng budget pagka hindi kayo ka-partido o kalyado man lang. Di po ba? So, nakakalungkot po. Nakakalungkot po at yun nga, yung mga duda-duda ng ating butihing dating Senador Aquilino Nene Pimentel ay nangyari na. Nangyari na ngayon sa ating kasalukuyang suliranin sa politika. Ano po. So sana naman po sa mga susunod na eleksyon, mamimili po tayo ng mga kandidato na lagi ko sinasabi, yung may nagagawa o may nagawa na at may gagawin pa na kabutihan sa ating bansang Pilipinas. Tungo sa kabutihan ng bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong DIY KKB Informative at nagsasabing, keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog. Thank you po. Maraming salamat. Is that it is now being swamped by new members, and I think that it is important that the motivation of these people going into the party should be put into question, and only if the party is satisfied that they are really sincerely eager to learn about party platforms and directions, that they should be accepted as members of the party. Otherwise, they may be accepted as allies of the party, Not members. but not necessarily as members. Why do you have that concern? Because it looks like from afar I can see that there are so many groups wanting to become members of the party. But probably I'm not too sure that their motivations are idealistic. Perhaps it is more formalistic in the sense that the forthcoming elections will be dominated by PDP Laban because the president is PDP Laban, and maybe some of them want to be identified with the parties to make it easier for them to be elected by the people, but that is not what the party is all about. If you're still part of the party, what would you propose to do? Well, I would just say, do what the party has started to advocate from the beginning of its fight against the dictatorial rule of the Marcoses.